Okay mga amigos, mga amigas, handa na ba kayong maglakbay sa mundo ng batas at ng hustisya? Dahil ngayon po ay harapin natin ang dalawang kaso na nag-iwan ng malaking marka sa ating legal system. Mga kaso na nagpabago sa paraan ng pag-unawa natin sa mga batas at nagpakita ng kapangyarihan ng Korte Suprema na bigyang kahulugan ang mga ito. Una, ang nakakagulat na kaso ni Mr. Michael Knudson na nagbukas ng mga bagong pinto sa interpretasyon ng Anti-Violence Against Women and Children or yung BAUC. Tapos ang kontrobersyal na impeachment case ni Vice President Sara Duterte na nagdulot ng matinding debate at pagtatalo hingil sa ating impeachment process. So handa na ba kayong mag-isip, mag-analisa at matuto? So sisimulan po natin yan. Umpisahan po natin doon sa kaso ni Michael Knudson. Alam nyo naman siguro yung BAUC or Violence Against Women and Children Law, di ba? Ito yung batas na dapat protektahan ng mga babae at mga bata laban sa karahasan. Dati akala ng marami para lang ito sa mga ina na biktima ng karahasan. Pero sa kaso po na ito ni Mr. Michael Knudson, isang tatay na nagsampa ng kaso para sa protection order ng anak niya dahil sa ang ina ng bata ay umabuso. Ang ina, ayon sa mga ebidensya na naiharap sa korte, ay paulit-ulit na nagpapakita ng mga gawaing nakakasama sa bata. Kabilang na dito ang emosyonal pangabuso. At gaya ng paulit-ulit na panlalait at pananakot sa bata na nagdudulot ng matinding takot at pagkabalisa sa bata. So may mga ebidensya na pinakita tungkol doon sa kapabayaan sa pag-aalaga ng bata. Gaya ng hindi nagbibigay ng sapat na pagkain, pangangailangan ng kalusugan, bukod dito may mga ulat din ng pisikal na pananakit, bagamat hindi gaanong kaluwa. Dahil sa mga ito, nakita ng Korte Suprema na ang bata ay nasa malaking panganib at nangangailangan ng proteksyon. Yung dating interpretasyon ng BAUC na hindi siya ma-accommodate, pero biglang nagbago yung interpretasyon ng Korte Suprema. Sabi nila, yung magulang pala, pareho na yon, maging ina man o ama. Bakit? Kasi gender neutral naman pala yung pagkakasulat ng batas. At ang goal talaga, proteksyonan yung bata laban sa karahasan, sa abuso. Kaya agad na in-apply yung bagong interpretasyon kay Mr. Knudson. Kahit na generally, prospective yung application ng bagong jurisprudence. Ibig sabihin, sa mga susunod na kaso na lang dapat ito ipatupad. Pero sa kanya, agad-agad. Malaking tulong yon para sa mga batang biktima ng pangabuso. Kahit sino man ang magulang na nagsasampa ng kaso, tatay or nanay. So dito sa kaso ni Vice President Sara Duterte, tungkol do sa sunod-sunod na impeachment complaints laban kay Vice. 4 na complaints kasi sa loob lang ng 1 taon. Yung halos sabay-sabay na na-file sa Kongreso. Ang problema, bawal yon sa konstitusyon. May 1 taon dapat na interval bago makapag-file ng panibagong impeachment. Ang Korte Suprema ay nagpasya na ang 3 naunang impeachment complaints ay sinadyang hindi pinansin. Pinagantala ang aksyon at may manipulasyon para hindi maproseso ng mga ayos. Ito ay kinilala bilang isang taktika para masurcumvent ang 1-year rule sa konstitusyon. Ako mismo naniniwala dyan kasi ako gustong-gusto kong ma-impeach ang Vice Presidente. Dahil sa inaction, sa delay at manipulation na ito sa 3 naunang complaints, ang ika-4 na complaint ay itinuring na paglabag sa konstitusyon. At alam nyo ba, agad din na-apply yung broadened interpretation ng Korte Suprema sa kaso ni Vice President Duterte. Kaya na-dismiss yung kaso. Although generally prospective din yung application,
Ibig sabihin sa mga susunod na impeachment cases na lang dapat ito, pero sa kanya agad-agad na ini-apply ng Korte Suprema. Kaya malinaw na ang mensahe, dapat sundin ang konstitusyon at dapat maging maayos ang impeachment process. So ganito, ano yung natutunan natin sa kaso na ito ni Vice President? Ang batas, hindi static yan. Nagbabago yan. Depende sa interpretasyon ng Korte Suprema at sa pangangailangan ng panahon. Nagbabago panahon eh. Karamihan sa mga bagong interpretation, prospective. Pero tulad ng nakita natin sa dalawang cases na aking pinapaliwanag ngayon, may mga exemptions to the rule. At ang importante, ang mga desisyon na to, nagbibigay ng gabay sa pagpapatupad ng batas at sa pagprotekta sa karapatan ng bawat isa. So yan po ang jurisprudence na hindi kailangan retroactive ang effect, pero dapat prospective, pero pwede din na agad-agad i-apply doon sa present case. Kasi katulad nung sa bata, kay Natson, na inabuso ng kanyang ina. Yung bata hindi pinapakain, ginugulpi. At ang environment niya ay hindi na nagiging maganda kasi tumitira ng drugs yung nanay. Tapos pinapupunta doon sa bahay na ibinigay ng foreigner. Yung kanyang mga lalaking kaibigan. At doon nagpapat session. Nakikita ng bata at kung ano-ano pang mga hindi magandang tanawin, no, sa harap ng bata na ginagawa ng magulang, ng ina. So, nag-file ng protection order yung tatay, tatalo sa Regional Trial Court, at sinasabi nga ng iba, ba't may papile yan? Anti-violence against women and children, tapos tatay ka, hindi ka naman parte ng women sector. So, talo sa Regional Trial Court. Umapila yung abogado sa Court of Appeals, sipak uli. Pero pagdating sa Supreme Court, nagkaroon ng mas broader interpretation yung anti-violence against women and children na gender neutral ang pagkakasulat ng batas. Pero pag binasa mo yung batas mismo at yung mga previous cases ng Korte Suprema, hindi mo makikita yun. So dito sa kaso na to ay nilinaw ng Korte Suprema na pwedeng magsampa ng protection order ang isang lalaki kapag nakita na talaga na inaabuso ng ina ang kanilang anak at masisira ang kinabukasan ng bata dito. So, ganun din sa kaso ni Vice President Sara Duterte. No, ang sinusunod na jurisprudence actually yung Francisco versus House of Representatives. Pero inabandon ba yung Francisco versus House of Representatives? Hindi po yan inabandon. Nagkaroon lang po ng mas broader interpretation ng ating Korte Suprema pagdating sa pagpoproseso ng impeachment complaint. Lalong-lalo na, kakaiba tong kaso ni Vice. Yung sa Francisco, dalawa lang yun eh. Dito sa kaso ni Vice, 4, no? At tapos nakita ng Supreme Court, meron daw delay na parang namanipula ang action ng House of Representatives doon sa 4 na impeachment complaints. Nasabi ng Korte Suprema, hindi pwedeng ganyan na nagkakaroon ng manipulation as to who will be given the preference na para may endorso sa ating mataas na kapulungan. So alam nyo, medyo mahirap, no, intindihin ng batas kung pag-aaralan nyo talaga. Hindi yan basta-basta nabasa mo sa libro, ay yun na yun. Sanga-sanga yan. Maraming pinaghuhugutan na mga batas, maraming pinaghuhugutan na jurisprudence. Kung walang available dito sa Pilipinas, sumuhugot pa nga sa Amerika. At yan, depende sa sitwasyon, depende sa facts of the case, kung paano bibigyan ng magandang interpretasyon ang isang sitwasyon ng kaso vis-a-vis the existing rules and regulations, existing laws, and the provisions of the 1987 Constitution. Marami pa yan, hindi lang yung Michael Natson versus Flores, Honorable Flores case yan. Maraming kaso na pinalabas ng Korte Suprema na pinalitan yung jurisprudence sapagkat
alam nyo, yung jurisprudence o yung mga previous decision ng ating Korte Suprema, may power sila dyan na palitan yan. They can change, they can modify, they can reverse their own decision. At prospective, pero they can also apply it immediately in the present case. So, nagugulat lang ako doon sa mga komentaryo, especially for non-lawyers. Kapag nagsalita, ini-interpret nila yung provisions of the Constitution. When in truth and in fact, baka hindi ito nakatuntong sa gate ng law school eh. So, mahirap yun. Yung little knowledge is very dangerous. You need to study law. No? Kahit man lang second year, third year, fourth year. Naiintindihan yan eh. Pero if you will talk to other persons na, yun nga, sabi ko, baka mamaya hindi man lang nakapasok sa gate ng law school yan. Tapos kung mag-interpret ng batas, akala mo napakagaling. So, dapat pag-aralan natin mabuti, no? At igalang natin ang desisyon ng ating Korte Suprema. Tingnan natin yung mga dating jurisprudence. Kung tama ba yung sinasabi tungkol sa jurisprudence na ito ay prospective, tama. But it can also be applied in the present case. Yun lang. So, baka sasabihin nyo, anti-impeachment trial. Ako nga po yung isang putak ng putak nung nakaraang buwan na dapat mag-proceed ang Senado sa impeachment trial. No? Akala ko kasi sumunod doon sa proseso. Bibigyan ko kayo ng isang example na nakalagay doon sa Supreme Court decision na hindi sumunod sa due process. Pero bibigyan ko kayo ng example muna. Kapag kaming mga abogado ay nagsasampa ng reklamo direkta sa husgado, sa hukuman. Like for instance, I will be filing a case of unlawful detainer or a case of a specific performance or damages, complaint for damages. Pag na-prepare ko yung complaint, it is required on my part as a lawyer, no, representing my client, na dapat kumpleto yung sustansya ng inyong complaint at meron siyang nakalakip na ebidensya na doon sa complaint na isasampa mo sa husgado. Bukod dyan, pag yan ay isinampa mo sa husgado, like for instance, sabi ko, Judge, ito na yung complaint ko complaint for specific performance and lawful detainer or complaint for collection of sum of money with damages. Unang-unang titingnan nung tumatanggap sa hukuman, yung mga assistant ng huwes dyan. Titingnan nila yung complaint mo, okay, evidence, okay. Asan yung notice? Bibigyan ko kayo ng magandang example. Asan yung notice? Notice dapat, pag nagsampan ng kaso, dapat notified ang kalaban, ang nasasakdal. At ito ay mapapatunayan mo na binigyan mo siya ng notice sa pamamagitan ng presentation of a photocopy of the registered mail, yung card, no, na pupunta ka sa post office, may pinipinta pang card eh. Return card plus the registration, yung resibo. So, xerox mo yon and then i-attach mo yun doon sa complaint. To make it sure, no, that you have complied with the requirements of the court, na i-notify mo yung kalaban bago ka magsampa sa amin. Although, padadalan pa namin ng show conscience together with the complaint, the evidence, and the notice. But it is essential that you need to notify them first before you file the complaint. Failure on your part to notify through registered mail or LBC or JRS the nasasakdal will force the court to return to you the complaint. Nangyari sa akin yan, yung aking dating junior lawyer. Nagsampa ng kaso kami sa West, pero sabi ko sa kanya, sige, last day na ng prescriptive, may prescriptive period dyan. Sampa mo na, siguraduhin mo na kompleto ang requirements. Natapos niya 3, nag-prepare pa, 4 o'clock, 4:30, halos lahat, pasara na yan, hanggang alas 5 ang husgado. Na-late siya ng dating ng 4:45. So, pagsampa niyang ganon, nakalimutan niya na i-attach yung kopya ng registered mail, yung notice sa nasasakdal. Sabi ng clerk of court, hindi ko matatanggap to. Essential that you need to notify the respondent, the defendant, the accused in every case. Pag wala niyan, ibalik mo. Sabi nung aking abogado ay last day na po ng filing Pag hindi mo na i-file to, prescribe yung kaso. Hindi ko problema yan, sabi nung
clerk of court, dapat you need to comply. That is the rule. Balik siya sa akin. Sabi ko doon, bakit hindi mo chinek? Ba't di mo ni-notify ang defendant, ang respondent, ang akusado, ang nasasakdal? So because of that, talo kami. It involves na millions of pesos na kaso. So napuwersa yung abogado mag-resign. Bakit? Ano yan serious offense yan or violation doon sa pagpapile ng kaso. Ganon din sa articles of impeachment. When you allowed the one-third members of the House of Representatives na nag-sign na yan dyan, tapos ipiprepare nyo na yung articles of impeachment dahil yan ipadadala nyo, nakita mo, kakapal ng articles, di ba? So, the Office of the Secretary General is required to check, the completion of the necessary requirements sa articles of impeachment. Nabigyan nyo ba ng kopya si Vice President Sara Duterte? Na-notify nyo ba? Kasi the principle is almost the same as in an ordinary civil cases. Sa articles of impeachment, parehas din yan. Kasi suppletory rule yung provisions of the rules of court. Nakalagay yan sa impeachment proceedings, suppletory ang rules of court. So, hindi mo binigyan ng kopya ang nasasakdal, then you fail to give the nasasakdal the benefit of due process of law. Nadali ka. Hindi pa natin isasali yung tungkol doon sa process ng nailagay sa order of business, tapos 3 days within which session days i-refer mo yan sa Committee on Justice. So, mas mahabang usapan yun. Pero doon ko lang binigyan ng diin sa due process of law sa isang area ng decision of the Supreme Court. Na dapat ma-notify mo ang nasasakdal, pero hindi mo na-notify. So, just like in an ordinary civil cases, babalik yan sa'yo ng hukuman. At pag nag-prescribe dito, in this case of sa impeachment case, ay ang tawag dito ay na 1-year bar rule ka. Doon naman sa ordinary civil cases, nag-prescribe yung kaso mo last day, tapos saka mo lang pinail. Paano kung may lacking requirements ka? So, hindi ka makakaporma bukas. Ganun din sa articles of impeachment. Pinail mo last day, tapos yung pala may kulang. Patay kang bata ka. Ibabalik sa'yo yan. So, yun ang dapat intindihin ng ating mga kababayan, yung mga ordinary persons na walang knowledge about the jurisprudence, yung mga existence of the rules pagdating sa pagsasampa ng kahit anong klaseng reklamo sa husgado. And in this case, sa impeachment court. Okay? So, sasabihin mo, magbabas na naman sa akin, anti-impeachment yan. Hindi po ako anti-impeachment. Kung malilift yung 1-year bar rule sa February 6 at na-lifted na yan, kung wala magpapail, yayayain ko yung mga kaibigan ko, abogado, ako magsasampa ng impeachment complaint yan. Using the first mode of filing an impeachment complaint in the House of Representatives. Kopyahin ko lang yung first 3 at saka yung 4th complaint sa i-coordinate ko lang yan doon sa mga nag-prepare niyan dati, and then I will file para lang patunayan na ako ay pro-impeachment trial, at dapat malaman natin yung accountability of the Vice President at kung may kasalanan, managot. Pero sumunod tayo sa regulasyon, at pag sinabi ng Korte Suprema may pagkakamali kayo, tanggapin mo yung pagkakamali mo. Dahil tao lang tayo. Nagkakamali tayo minsan. Kahit batap nacher ka pa. Nagkakamali yan. So, pag nagkamali, accept mo. Diba? And then, what is the available remedy? Wait until February 6. Prepare a stronger verified complaint and then file it with the House of Representatives. File ka ng stronger complaint and then file it with the House of Representatives at nang magtuloy-tuloy ang impeachment trial against the Vice President. At actually, 2 months lang, 3 months lang. Tapos yan. Kung February, bigyan mo hanggang May. Tapos yan. Madaling matapos yan. So, yun lang po. So, ang inyong pong lingkod, si Atty. Rene Bueno, ay pumapabor sa isang impeachment trial
diyan sa Senado, pero kailangan sundin kung ano ang tamang proseso ayon sa paliwanag ng ating Korte Suprema sa kaso ni Vice President Sara Duterte at ayon na din sa jurisprudence ng Francisco versus House of Representatives na kung saan ang explanation dito ay ginawang mas malawak sa kaso ni Vice President Sara Duterte. So hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.